maski matapos yung inyong legislative calendar, di ba? Magbe-break kayo sinidi would you prefer na magkaroon pa rin ng, ituloy pa rin yung impeachment process, yung trial? Kung hindi man literally siguro magkaroon ng trial because of the schedule, pero gumulong siya during the break. I think ang para sa akin, pag na-convene yan, tuloy-tuloy na. Even though sinediya na, even though may mga recess in between, dapat tuloy-tuloy niya yan hanggang matapos. Kasi once na nag-umpisa na ang impeachment process, importante na magkaroon ng judgment. And it's better for the country na matapos to as early as possible. Dahil ang impeachment, whether we like it or not, very divisive yan. Magkakaroon ng kampihan, magkakaroon ng lalo na dito sa atin, no? Makikita naman natin yung boto ng Mindanao, boto ng Luzon, boto ng Visayas, iba-iba. So magkakaroon talaga ng hatian pagdating sa pananaw ng taong bayan. At hindi rin maganda yan para sa atin. So the sooner we finish it, hindi pa natin pinag-uusapan yung judgment, the sooner we finish it, mas maganda yan para sa ating bansa. Tsaka ano yun mandato syempre ng mga senador po, no? Wala nang choice sabi ko nga, nung binabasa ko yung Constitution, wala naman elbow room, walang wiggle room para sabihin ng Senado na hindi pwedeng gawin yan. Nakasulat doon, dire-diretso. Ang only wiggle room namin yung judgment. Doon lang siya matatapos pag nagkaroon na ng judgment. If that's the case, at yun naman talaga yung nakasaad sa ating konstitusyon, anong tingin nyo rito sa draft resolution na inamin ni Senator Bato na galing sa kanyang opisina na pinapa-declare na yung de facto dismissal ng impeachment complaint against the Vice President? Well, una-una, papel lang siya. Hindi naman na-file sa Senado. At ang aking pananaw dyan, opinion, kung siya man gumawa yan, opinion niya yan. At pag-aanalisa niya yan. Pero hindi naman yan na formally na ihain sa Senado. At kaya walang effect yan pagdating sa usapin ng impeachment. At ako, ang pananaw ko dyan, gaya ng sinabi ko, walang wiggle room, walang elbow room para hindi ituloy ang impeachment. Walang sinabi ang saligang batas na may ganito or inordinate delay, kasi ang argument inordinate delay or iba pang mga dahilan. Ang pwede lang mangyari, ituloy at magkaroon ng judgment. Very strict ang Constitution dyan dahil nga ito dapat rin maintindihan, Christian, ng ibang mga kababayan natin. Hindi lang naman, pagdating sa impeachment, hindi lang Vice President ang iniimbestigahan dito. Kasama na dyan ang Presidente, kasama na dyan yung Chief Justice, kasama na dyan ng Ombudsman, kasama ng lahat ng constitutional bodies. So, importante itong prosesong to dahil kung, for example, nagkasala ang Ombudsman, no? Importante na meron ring nag-iimbestiga at meron din tinitignan kung ano yung kanyang ginawang hindi maganda para sa ating bayan. At yan ang trabaho ng Senado, no? Okay. Imbestigahan ng mga ganitong personalidad para magkaroon ng pananagutan o accountability. Doon naman po sa pinopursue ni outgoing Senator Francis Tolentino, sinabi niya, di ba, nung huling manifestation niya, pag hindi raw natapos ito by June 30, dapat daw madeklara na functionally dismissed itong impeachment complaint against the Vice President. Do you agree with this? Well, Christian, malaki ang respeto ko kay Senator Francis Tolentino dahil alam ko sa among all the senators, siya lang ang may 3 PhD, no, sa Amerika. So in terms of intellect and knowledge, malalim yung kanyang pananaw sa mga ganitong bagay. Pero ang aking pananaw ay iba, no? Na ang Senado ay isang continuing body. At yan ay sinabi na ng Korte Suprema on 2 occasions, so on 2 cases, na ang Senado ay isang continuing body. At may mga ginawa siyang continuing body sa mga ganitong instances, sa mga ganitong sitwasyon na mayroong impeachment at kailangan ipagpatuloy ang impeachment. Dahil kung isipin mo, Christian, kung ang Senado ay magto-terminate in 19th Congress, dapat ang disenyo na ginawa before, lahat ng 24 mag-i-elect, lahat ng 24 matatapos. Pero hindi nyo Dinisign niya ng 24 mag-i-elect, 12 ang mag-i-elect, 12 ang mananatili para dire-diretso pa rin yung usapin pagdating sa impeachment. At sa mga ibang bagay pa,
yung tinatawag nilang mga quasi-judicial functions tulad ng yung Presidential Electoral Tribunal. So may nakadesenyo siya na tuloy-tuloy kung may mga ganitong sitwasyon. So sa inyo maliwanag na continuing body, so pwedeng tumuwid from the 19th to the 20th Congress yung trial? Correct. Hindi matatapos kasi itong impeachment in 1 month. Tingin ko hindi pa nga kaya in 2 months. Baka mas mahaba pa. Depende yan, ha? Depende yan sa submission ng prosecution. Pero regardless kung gaano kahaba, ako ang pananaw ko niyan, tatawid yan sa 20th Congress because ang Senado ay nakadisenyo na maging isang continuing body. Aalis lang in 12, babalik ulit, papalitan ng 12, pero yung kaso tuloy-tuloy pa rin. At ibang trabaho yun ng mga senador, hindi po ba? Hindi siya legislative function. Yeah, may mga nagsasite yung sa rules namin, yung Rule 44 or Section 123. Pag binasa mo yun, it only applies to the legislative function. Tama yun, na lahat mag-e-end pagdating ng katapusan ng 19th Congress. Pero that only applies to legislative activities tulad ng bills, oversight, tulad ng resolution, lahat yan magta-terminate. Pero ito, quasi-judicial function, ibang function tong impeachment. Even yung Presidential Electoral Tribunal, ibang function rin yan. For example, sa PET, kung nagkaroon ng kaso ang presidente, di ba, ang presidente 6 years Diba? Tatawid talaga siya ng susunod. Hindi naman magta-terminate yung kaso niya pag natapos yung 1 Congress. Tuloy-tuloy pa rin siya until matapos yung kaso niya. So isa rin kasi sa mga giniginit ni Senator Chis Escudero, sabi niya yung plenary powers ng Senate is supreme. Pero ang tanong ko, pwede niyo bang pagbotohan na hindi na ituloy impeachment trial as a plenary body? Is that even possible? Para sa akin, Christian, hindi possible yan kasi very clear ang Constitution Ang Constitution, sinabi pag tinransmit, convene and try and also render judgment at the end. No, kailangan na may judgment, hindi mo pwedeng walang judgment, nakabitin lang. So it has to have judgment. In other words, dapat matapos to. Whether you vote or not vote in favor, dapat matapos siya. So in my opinion, very clear ang Constitution diyan at hindi na dapat pagbotohan.